Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 24 ng Agosto 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:26 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at isang magandang umaga po sa inyong lahat. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Governor Daniel Fernando. Opo. Ang title ko po ngayon ay Governor Daniel Fernando in his first major role as walang alam. Yan po ang title ko po ngayon, ano? Governor Daniel Fernando in his first major role as walang alam. Ay third term na pala ito o last term na niya. Ay bakit wala siyang alam dyan sa mga flood control project? Wala daw siyang alam sa 41 billion flood control projects sa Bulacan. Ay pag-aralan po natin yan kung ano yan. Hindi ba? Ay ngayong umaga po, ang balita ngayon, yung nainis si Soto at saka si Ping Lacson dahil doon sa sagot ni Gina Acosta na paulit-ulit na lang. Opo. Na wala din siyang alam, hindi ba? Ang nakakaalam lang ay sila chika na mga detalye patungkol sa confidential fund ay parating ganun ang sagot niya. Hindi ba kayo nagtataka mga kababayan, mga minamahal? Iisa po At malamang, aywan ko kung naniniwala kayo sa akin, iisa po ang pinanggagalingan yan. Evil. Kaya iisa yan. Walang alam, hindi ba? Wala daw alam. O wala silang alam. Pero nga ay dapat hindi tayo malito. Noong sanang paulit-ulit na sinasabi ni Gina Acosta yun na wala siyang alam dyan sa ano ang confidential fund na yan, ay pero bukas hahagipin ko yan bukas, dito muna ako. Pero dapat diretsahan na dapat. Opo. Ganun sa sinasabi ni Congressman si Kwan, yung babae, si Luistro ba yun? At saka yung si Attorney Ligwatan. Scam yan. Hindi. Tatlo pala sila. Si Lorna Kapunan. Diretsahan talaga. Ay scam yan. Hindi ba? Dapat yun na ang isinunod. Nung wala siyang alam, si Gina Acosta, sabi niya wala siyang alam, ang nakakaalam lang ay sila chika, at kung tatanungin siya paano nagastos yung pira ay hindi nga niya alam, ay scam yan. Dapat ganun diretsahin na scam yan. Para yung tao talaga ay mag-conclusion din na scam yan kung hindi nila maipakita saan ginastos. At ito nga, ang topic ko ngayon ay ito kay Daniel Fernando, na siya din ay nagsalita na wala siyang alam. Pero hindi naman natin alam ang detalye. Ang kwan siguro, kasi noon pa niya sinasabi ito Noon pa. Opo, na wala siyang alam diyan sa flood control project. Noong una kasi gusto kong ang paniwala ko dyan, hindi kontrolado ng gobernador. Kasi po yan ay direkta po yan sa public works ang budget nang gagaling sa public works. Dumidirit
Chuyan sa district engineer. Kaya ang nag-uusap na lang dyan ay kung sino yung may project. At yun nga, ang may project ay ang dami po, sumausaw dyan Pati si Bong Revilla pala Pati si Jinggoy Estrada. Dyan na rin sumausaw sa Bulacan. At pati simple taga Bulacan naman si Joel Villanueva. Noon, ako medyo tama yung sinasabi ni Daniel Fernando na yung hindi siya kinukonsulta palagay ko o wala siyang representative doon. Pero in doubt pa rin ako doon Kasi ang governor's office po may sariling mga engineers May sariling public works din yan At nabasa ko kahapon, iniimbitahan sa bidding yung representative ng governor's office. Maari po totoo yun. At maari din na hindi umaatin o kaya wala din silang power. Iniimbita lang sila. Ganun po yan O kaya tapos na yung kasunduan, wala rin Wala din silang magagawa Pero itong sasabihin ni Daniel Fernando na yung wala talaga siyang alam ay yan parang scam din yan Opo. Yun ang naisipan ko na ngayon. Kung i-deny niya na totally wala siyang alam. Ay kasi nga yung mga kapitan de baryo, alam po yan Mga tao, alam yan Maliban na lang kung talagang ghost, kung talagang walang pumupunta doon o walang nagsusurvey, walang dumadalaw, ay talagang hindi malalaman talaga. At karamihan sa project ganun kaya pwedeng sabihin na wala siyang alam kasi nga walang nakakita. Pero nga ay scam yan. Ngayon ay okay. Pupunta tayo sa Biblia. Para nga ito, dalawa na ito Ito kay Gina Acosta at saka ito kay Daniel Fernando. Ay hindi pwede na wala kayong alam dyan. Kasi pinagkatiwalaan po kayo At may responsibility po kayo. At ang tao naiinis, ang mga tao, yung ordinaryong tao na bumabayad ng buwis, na lumalaban ng patas, nakikipagtrabaho, hindi ba? Hindi sumusuko sa init at araw, nakikipagtrabaho, ay mabubwisit sa inyo kung itinalaga kayo dyan, tapos sasabihin nyo, wala kayong alam. Dapat competent kayo. Dapat qualified kayo. Dapat inaalam nyo yan. Yan po sige. Proverbs 25 verse 26. Ito po ang napili kong verse patungkol dyan. Dyan sa sinasabi nilang wala silang alam. O ipinapasa nila yung katulad dong kay Latsika. Ipinapasa nila ay siya ang nakakaalam daw ay hindi ganun Proverbs 25 verse 26, like a muddled spring or a polluted well are the righteous who give way to wicked. Ayan po. Like a muddled spring or polluted well are the righteous who give way to the wicked. Ayan po. Yan ang pinili ko kasi nga maingat po ako magpili ng Bible verse Dito kasi, ang lumalabas dito, hindi nila inaalam o wala talaga silang alam o hindi sila competent, pero
may responsibility sila kasi taong gobyerno sila eh. Dapat righteous sila. Oh, ay pero nga ay ang nakasulat dito ay katulad daw ng isang yung putik o naputikan na spring, yung bukal ng tubig. O kaya ay polluted well o polluted daw yung balon. Polluted well are the righteous who give way to the wicked. Ayan po. Kahit na righteous ka o nasa authority ka o itinalaga ka dyan, kasi nga inaasahan na magiging patas ka o righteous ka o may alam ka, hindi ba? Kailangan alam mo yan kasi authority ka eh. Ay kung nag-give ka sa ganyan mga wickedness o pumapanig ka sa wicked, give way nga to the wicked, ay parehas ka lang balon na marumi o polluted. Ay sino ang iinom dyan? Sinong kukuha ng tubig dyan? Wala ah. Ayan po ang napili ko. Hindi ba? O. Ay bakit naman yan? Ay authority nga sila eh. Ipinagkaloob sa kanila ang kapangyarihan eh. O. At ini-expect ng mga tao na magiging patas sila o righteous sila. O yan nga, aalamin nila yan. Hindi ba? Dapat yun ang sinabi doon kay Acosta. Ay wag dapat mapikon si Ping Lacson at saka si Soto. Pero halatado ko, narinig ko kanina, pikon na sila eh. Kasi nga, ay walang sinasabi kung hindi yun. Template nga ang tawag ni Kwan eh. Wag mo nang sabihin yung template, sabi ni Soto. Ayaw ko nang marinig yan. O, ay oo nga naman eh. O, ay ngayon, ito nga yung Matthew 5:13. Bagamat ito ay patungkol sa mga righteous people o yung mga nakakilala sa Panginoon. Opo, yung hindi nakakilala sa Panginoon, hindi naman gagawa ng righteous yan eh. At doon ako, noong bago-bago pa ako ng born again, hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Hindi nakakilala. Hindi kilala ang Diyos o hindi pa nakipag-isa kay Kristo o hindi pa nakipagkasundo. Ngayon, hindi ko maintindihan talaga yan. Ang tagal. Ang tagal talaga. Pero ngayon ay naintindihan ko na, kaya sasabihin ko, you are the salt of the earth. Ang sinabihan dito, yung nakipag-isa na kay Kristo o yung gumagawa na ng righteousness. You are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor ito o savor, pwedeng savor. Savory, di ba? Nawala na yung flavor. How can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Yung asin daw, kung nawala na ng flavor, ay ano pa ang saysay niyan? Hindi ba? Wala silang alam. Ay ano ang saysay nyo dyan, hindi ba? Authority kayo, iniuugnay ko po yung posisyon nyo, authority kayo eh. Ay kung wala pala kayong alam, ay anong saysay? Hindi ba? May mga advisor naman kayo ng mga attorney, hindi ba? May mga advisor kayo ng mga engineers o may mga kuwang kayo, may mga yung consultant, hindi ba? Nag-hire kayo ng mga consultant. Ay ano ang purpose niyan? Hindi ba? Kung wala kayong alam, sasabihin nyo lang na wala kayong alam. It is good for nothing, hindi ba? It is no longer good for anything. It is good for nothing, hindi ba? Except
to be thrown out, itatapon na po yan. Yang asin na nawala na ng flavor. Hindi ba? And ready to be trampled by men. Aapakan na lang yan, hindi ba? Aapak-apakan na lang. Ayan po eh. Hindi ba? Nasa posisyon kayo, itinalaga kayo dyan, o nahalal kayo dyan, o ay dapat may authority kayo. At yung authority nyo, gagamitin nyo yan para malaman nyo yan. Kasi kung nawala pala kayo ng kaalaman o authority, ay bakit pa kayo naandyan? Yun po ang sinasabi ng Biblia eh. Pero nga ito ay nakatalaga ito o sinabi ito ni Jesus Christ sa mga taong ligtas o sa mga taong gumagawa ng righteousness. At hindi ka naman makagawa ng righteousness kung hindi ka nakipag-isa kay Kristo. Maari siguro yung righteousness lang na maliliit, yung magbigay ng ayuda, ayan, righteousness din yan, tumutulong sa mga mahihirap, kinukup-kup yung mga marginalized, hindi ba? Kinukup-kup kunyari, ay righteous din yan, tumutulong ka eh, pero maliliit lang yan. Ito talaga ang righteousness, yung titignan mo talaga saan ba ginagastos yung ay 41 billion pala ito eh kay sa sa Bulacan eh. Aywan ko lang kung ilang years ito. Kung ilang years ang span nito, kung isang term, 3 years ba yan? Hindi ko na ni-research eh. Pero ayang nga, kung wala kayong alam o wala kayong karapatan dyan na sumita, dahil nga wala nga kayong alam, ay bakit naandyan pa kayo? Hindi ba? Ready to be, na kayo? Ready to be trampled, hindi ba? Oh, ayan po. Hindi po ako nagsasabi yan kung hindi ang Biblia. Hindi ba? At si Jesus Christ mismo. Na ito, inaatasan ito yung mga nakakilala na kay Kristo o nakaintindi na kailangan ipalakarin yung o i-magnify yung righteousness o yung aral ni Kristo. Ayan po. Oh. Ay palagay ko naintindihan naman po eh, hindi ba? O ngayon ay ay punta ngayon tayo dito sa Isaiah chapter 1 verse 22. At hindi po maintindihan ito, pero ikikwento ko na lang po ha, ikikwento ko na lang. Itong Isaiah chapter 1 verse 22, ito na po yung yung ang Israel ay alam natin naging superpower po yan eh. Naging hari si Saul, naging hari yun eh. Yun ang kauna-unahang hari eh. Ang pumalit ay si David. Ang pumalit kay David ay si Solomon, yung anak niya kay Bathsheba. Oh. Ngayon ay naging superpower po itong Israel noon. Superpower, parang Amerika o US o United States of America. Sila ang superpower ngayon. Nangyari po yan sa Israel noon. At tumagal po yan ng mga siguro, mga 120 years ganyan o 100 years bago sila bumagsak. Dahil nga sa korupsyon din yan eh, korupsyon. Oh. Kaya sila bumagsak. At ito ang inihula o ni Isaiah o pinapaliwanag ni Isaiah. Hindi ba? Wala nang righteousness eh. Wala na eh. Kanya-kanya nagnakaw. Kanya-kanya ng corruption. Wala na. Ay ayaw ng Panginoon niyang ganyan eh. Ayaw eh. Oh. Ay ito na ang sinabi niya. Your silver has become dross. Your fine wine is diluted with water.
ay hindi maintindihan ito. Ganito po yan. Yung pira noon is silver ay. Yung pira. Aywan ko lang kung may paper money noon, pero palagay ko wala pa eh. Ang pira noon ay silver o kaya yung gold. Silver or gold ay I do not have. Sabi ni Peter, dahil nadaanan niya yung isang pulubi na hindi makalakad ata yun. Silver or gold I do not have, but what I have I will give you. In the name of Jesus Christ, sabi niya ay you walk. Ayun, at nakalakad. Ano? Kaya nga silver po ang pira noon eh. At pati na ba ngayon eh, yung mga barya natin ay mga silver, kuwan po yan eh. May halong silver po yan eh. Aywan ko lang ngayon ha, pero noon may mga halo yan eh. Kaya nga yung mga luma na mga pira noon ay binibili yan eh. Ha? Binibili 1,000 ata eh. Yung kung may pira ka noon na kuwan, yung kahit na 1 centavo lang. Oh. Ay aywan ko kung anong year yun. Ngayon, your silver has become dross. Ay ano itong dross? Ang dross po ay naging kalawang o impurity ng mga silver. Yun po ano, o kalawang nga. Kung ang, ay paano mangyari yun na ang pira mo ay magiging kalawang? Adi, hindi nang wala na yan. Patapon na yan. Yun po ang sinabi. Bakit? Ay kasi nga, naging corrupt na ang mga tao. Pumapatay na talaga ang mga tao. Pumapatay. Galong sa nangyari kay Duterte. Noong panahon po ni Duterte, puro patayan, hindi ba? O 30,000 plus po ang pinatay ng mga mahihirap. Yung mga addict daw. O ngayon, gumawa na ako dito. Your silver will become dross. Gumawa na ako noon yan. Sa kwan, dito sa YouTube po. At pati doon sa kwan, doon sa nagko-comment po ako doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Hihirap kako ang bansa. Bakit? Ayan wala nang righteousness eh. Yung pinapractice ni Duterte noon, ayaw po ng Diyos yun. Yung ididemanda nila si Dilima na imbento lang ang kaso. Ay ang pira po natin ay magiging dross. Walang value. Ang ibig sabihin, hindi na makabili. At nung panahon po ni Duterte ay naging ganun nga. Yung value ng pira ay bigla nga eh. Naging 60 ata eh. Yung $1. Ibig sabihin, nawawalan ng value talaga ang pira. At saka ito nga, your fine wine is diluted with water. Ay, sino po dito nagtatago ng yung buti ng alak? Subukan nyo nabuksan yan at lagyan ng tubig. Tapos, inumin mo bukas o makalawa o sa ibang araw. Mapait na yan. Walang kwenta na yan. Yun po ang description ng Biblia. Pag ang tao ay, yan nga, walang alam, hindi na. Ang ibig sabihin ay pumapanig sila sa korupsyon o sa wickedness. Ay yung pira natin magiging walang value. Ay nakasulat po sa Isaiah. At ang nangyari nga po doon, bakit nawalan ng value ang pira ng mga Israel noon, although na sila ang superpower noon, sinalakay sila ng Babylonia. Nawala na sila ng pira. Walang value yung pira nila kasi wala silang gobyerno. Ayan po. Pag sinasalakay o kinukubkob ang bansa, naranasan ko yan eh, yung Kuwait noon, kinubkob ng Iraqi. Ay, yung pira nila, pumupunta sila ng Saudi Arabia, hindi na tinatanggap. Hindi na tinatanggap yung pira nila. Kasi nga, ang pirang ito ay nakasaad sa mga pira natin ay
ay ipananagutan ng gobyerno ng Kuwait. Ay wala ng gobyerno. Paano nilang tatanggapin yan, hindi ba? Tingnan niyo po sa papel natin na pira, hindi ba? O ang pira na ito, ang papel na ito ay pananagutan ng gobyerno ng Pilipinas. Kung kinukubkob ang Pilipinas, nawawalan ng value yan kasi nga ay saan nila ipapalit ngayon? Walang gobyerno, hindi ba? Ayun po. Pero nung nakarecover ang Kuwait, ayun, tinatanggap ulit. Oh, at itong wine, yung inumin yung alak, hindi ba? Kung minsan parang treasure din yan yung alak, hindi ba? Ay nahaluan daw ng tubig. Ay di wala nang value yan, hindi ba? Wala nang value. Yung alak. Oh, yan po ang nangyayari. Kaya nga, itong salita ni Daniel Fernando na wala akong alam dyan, ay kalukuhan po yan. Bakit wala kang alam? Una-una ay authority ka Dapat may alam ka dyan. Oh, pero nga, yan ay isa sa pag-iwas para hindi sila tanungin o kaya lituhin nila ang mga tao. Parang ganun kay Gina Acosta, hindi ba? O, ay diretsahin na. Dapat ganun. Ay kung wala kang alam dyan, ay itinalaga ka dyan dahil ang alam ng tao ay kumpitin ka. Ay tapos sasabihin mo, wala kang alam, ay scam pala yung ginagawa mo dyan. Dapat ganun. Diretsahin na. At kung ang mga tao ay ginagawa na yung scam na yan, ay yung value ng Pilipinas, yung pira ng Pilipinas, nawawala. Opo, maniwala po kayo sa akin kasi nga nakasulat sa Biblia Although na ito ay sinalakay na sila Sinalakay na sila ng Babylonians. Kaya yung pira nila, wala ng value. At yung mga alak nila ay aywan ko lang kung totoo yan na parang nahaluan ng tubig. Kahit naka-imbak yan siguro sa tapayan, yung mga alak noon alam ko, nung bata ako, iniimbak namin yan sa tapayan Oh, yung sa tubo, ginagawang basi yan O kaya yung syuktong, ginagawang syuktong, ay lagyan mo ng tubig yan, ay wala nang kwenta, hindi ba? Your fine wine pa ito, yung precious wine, hindi ba? Na tinatago po yan ng taon po yan, binibilang. Sa ilalim ng lupa po yan. Inihuhukay namin. Tapos nilalagyan namin ng dayami. Ay, yun nga, hindi ba? Is diluted with water. Ayan po. Walang kwenta. Pag ganyan na ang mga tauhan o ang mga tauhan ng gobyerno ay walang alam. Yan po ang gusto kong i-share sa inyo at palagay ko naman po ay may natutunan tayo. At yun ang kulang sa mga tumatalakay dito. Yung pinagkatiwalaan sila ay tapos inaasahan sila na sila ay competent o sila ay may alam, hindi ba? Sa accounting o ay kung ano yan. Tapos sasabihin nila, wala silang alam. Ayan, yan po ang sinabi ng Biblia dito. Ay what for? Sabi ng Biblia. Bakit naandyan pa kayo? Hindi ba? Dapat yun ang sinasabi doon kay Acosta. Pero tatalakayin ko yan bukas, ibang verse naman siguro ang ibibigay ko. Sige po, hanggang dito na lang po, at dalahin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay sana ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.